Isang post sa social media ang nakita niya mula kay Carmela. Kagabi lang ang post na ito sa Instagram. I am telling the truth. Those beasts ought to be locked up. Napapiksi siya na may kumatok sa pintuan. Sa sobrang tensyon niya nawala sa pagkakahawak niya ang phone at bumagsak yon sa kutson. Hinayaan niyo na tinungo niya ang pinto at natantan si Kael sa labas. Kamya, tumawag ang ate ko at kinakamusta ka sa akin. She's worried. Ano nangyayari? Kanina tinawagan ka rin ni Drake, hindi ba? Tanong ni Kael. It's Brian and his friends. Sabad ni Danica. Hawak pa rito ang cellphone. Naroon to sa dulong bahagi ng pasilyo. Seryoso rin to na papalapit sa kanila. Di makatingin si Kamya rito. Kamya, kalat ang balita tungkol sa'yo sa school forum. Inamin na sa akin ni Brian. That jerk. Inamin niyang siya may pakana para sirain ang pangalan mo sa school. He did it out of making fun of you. Hindi niya akalaing magiging tiniks ka sa buhay niya ngayon. Kahit ano pang dahilan niya, hindi tamang ginawa niyang yon. Naiinis pa nitong sabi. Tell me, did he rape you? Umiling si Kamya. Nanginginig ang kanyang ugat at halos hindi siya makatingin kay Danica. Bumilog ang kamay ni Kael na naroon sa pintuan. Nagkiskis ang ngipin. Unang beses siguro nitong marinig ang sitwasyon niya. Nagsimulang maglandas ang kanyang luha. Noong mga nakarang taon alam niya na walang pag-asa pa na makaligtas siya. Kung tutuusin, naisip niya nang tapusin ang buhay niya. Ngunit may dahilan kung ba't siya naroon sa mundo. Naniniwalang may rason kung bakit siya nanatili at ayaw niyang ang dahilan lang ay para maging parausan ni William. You're not going to escape, Kamya. Just accept your fate. Yun ang bulong sa kanya ni Kate, ang matalik na kaibigan ni William. Kung anong pag-aari ni William, sa akin. Kung anong pag-aari ko, pag-aari ng iba pa naming kaibigan. You belong to us. Niyakap siya ni Danica, lalo na magsimulang manginig ang kanyang kamay. Sa palagay ko, kailangan kitang alisin sa team ko, Kamya. Ani Kael matapos itong mag-atabili sa sasabihin. No! Nahintakutan siya kaya't bigla niyang hinawakan sa brasong lalaki. Please, Kael. Pero nag-aalala ako kung kaya mo ba talagang magtrabaho. I am here for the job. Kung nag-aalala ka talaga, ibigay mo sa akin ang trabahong to. Kailangan ko to. But are you confident you can handle it? Kael, narinig mo naman sigurong concern ng ate mo. Ang balita na sinabi ni Danica. Aminado ako na gusto kong tumakas sa Manila, pero makakabuti to sa atin. Sa totoo lang, kahit harapin ko silang lahat, kung sakaling babalik ako, hindi rin naman maaayos. Natutunan kong leksyon na kapag naniniwala ang taong madungis ka, yun na talagang nasa isipan nila. Pagdududahan ka nila dahil hindi ka nagsasabi ng totoo kung hindi natural sa tao na maging bias sa sitwasyon. I need this, Kael. Let her stay. Narinig niya ang pahayag ni Mr. Arveso mula sa pasilyo na pinanggalingan din ni Danica. Lumapit to sa kanila. Gustuhin man kitang paalisin, wala naman ibang guest na narito para abalahin ka. Hindi pa bukas ang resort na to dahil dumadaan pa sa finishing. You've been a very good friend to Danica. I want her to stay here. At kung aalis ka, siguradong aalis din ng isang yan sa tigas ng ulo niya. And I don't want that. Kailangan niyang maunawaan na isang araw magiging kanyang resort na to. At gusto kong tratuhin niya to ng ganon. Matutulungan mo ako sa proseso? Sumimangot si Danica. You are brave, Kamya. Malungkot na dagdag ni Mr. Arveso. Thank you. Kinakabahan siya ano ang darating niya sa pagbabalik niya. Ngunit tinanggap niya na tong trabaho. Matapos ang masakit na paghiwalay nila ni Drake, ayaw na muna niya na mabigat na problema. Sa ngayon, kailangan niya tong lugar at tanawin na malaking utang na loob ito sa mga Arveso. Hindi alam ni Kamya na nakatakda talaga siyang maging witness at tumarap sa korte sa kanyang pagbabalik. I want these 2 autograph chairs for the pool area, mungkahin ni Danica. Pinakita nito ang magandang silya sa tablet na hawak kay Kael. Nagsisimula na silang maghanap ng mga kagamitan. Nilipat ni Kael ang tingin sa pool area, tsaka sa silya na nais itong ilagay doon. Gusto ko rin sana ng mga yan, kaya lang di ba sila spacious sa pool area? Masyadong makipot ang gilid kaya nasa isip ko sana, yung tipong pillow lang if ever na gusto ng guest na mag-unwind dito sa lugar. Tugon ni Kael. No. I want that in my pool. Ako magiging manager dito pagdating ng araw, kaya't yan ang gusto ko. Ilan lang yon sa palitan ng usapan ni Kael at ni Danica tungkol sa trabaho. Madalas mapagbigyan niya ang tantrums ito dahil sa huli, inaaprobahan ni Mr. Arveso ang kagustuhan ng dalaga. Malapit na siyang maasar dahil sinisira nitong trabaho niya. Nababago ang orihinal na plano kahit pa nga meron na silang napag-usapan. You know what, Danica? How about doing whatever you want and then I'm going home? I need some space. Uuwi na muna ako sa Maynila. Naaasar na niyang usal. I don't care. Mas magandang umuwi ka na nga muna at kami nang bahala ni Kamya rito.
Nais nitong sakalin. Kael knows that he is a control freak. Nais niya nakaplanong lahat at naayon ng lahat sa kagustuhan niya. Trabaho at proyekto niya ang kabuuan ng resort kaya sakop ng trabaho niyang interior. Boss dapat siya ng 2 babae, ngunit di niya magawang masunod sa ilang bagay kapag may natipuan si Danica na gawin o ilagay sa resort ng mga ito. Ito at si Cam ang designer kaya't alam nito ang ginagawa. Gayunman hindi niya maiwasan mangialam at suriin na munang mabuting ilang bagay, lalo na't metikuloso siya sa kagamitan. Hindi niya akalain na magkakaproblema siya ng ganito nung kunin niya ang serbisyo ni Camia at ng dalaga. Dan, sa palagay ko sumobra ka nang nasabi kay Kael, ani Camia. Ngumuso si Danica. Naiinis ako sa pagiging control freak niya. Ang sarap niyang sakalin. Naiinis siya kapag nagsimula na si Kael na mandohan ng trabaho nila ni Camia na hindi naman dapat sakop ng trabaho nito. Well, nagkamot sa leeg si Camia. Tumunog ang cellphone nitong naroon sa tabi. Ipapakita ko sa kanya na hindi spacious ang autograph seats na gusto ko. Naiinis pa rin siya sa lalaki. Naiintindihan ko naman yon, Dan. Pero pwede naman natin idaan sa maayos na usapan ng lahat. Pwede mong sabihin sa kanya na maayos ang side mo. I am just annoyed at him. Kapag ikaw nagsasuggest, pumapayag siya. Kapag ako, decline ka agad. Simula na magkaroon sila ng di pagkakaunawaan ni Kael, tumuloy-tuloy ang pagkairita niya sa lalaki. Aminado siya hindi niya dapat gawin yon, kaya lang, hindi niya rin maintindihan ang sarili niya. Simula nung niloko siya ni Brian, ang kanyang nobyo, na nadadawit ngayon sa isang kaso ng gang rape, tila nawalan siya ng tiwala sa mga lalaki. Di niya kasi akalaing magagawa ng isang tulad nito, na tila perlas kung tratuhin siya, ang madawit sa madilim na mundo ng rape case. Prinsesa kung tratuhin siya nito. Oh, by the way, sa sunod na araw may ocular dapat tayo sa bahay ni Mrs. Johnson. Ayos lang ba na ikaw muna ang bumalik sa Makati para i-meet siya? Munti ko nang makalimutan ang tungkol dun eh. Mabuti't nagpadala siya ng text para i-remind tayo. Isang linggo na sila ni Camia rito sa Boracay dahil sa trabaho, dahil meron tong pinagdaraanan sa personal na buhay na may kinalaman din kay Brian. Hindi niya to mahindian. No problem. Aayusin kong gamit ko sa itaas. Ako na munang bahala sa ilang trabaho natin. Thank you. Iniwan niya si Camia at tatagpuan si Kael sa tabi ng tinasa sa kalawang palapag kung saan naroon ang pasilo ng mga silid nila. Tila malungkot ang mga mata nito sa oras na yon habang nakatingin sa malinis na dagat sa labas ng gusali. Sa ayaw at sa gusto niya tila, kiniliti ang kanyang damdamin sa nasaksihan. Umaalon-alon ang buhok nito at ang kwelyuhan ng suot na flannel shirt na pinatong sa t-shirt gawa ng malamig na hangin. Para tong modelo ng Benz o pen shop brand sa kasalukuyan. No, hindi ako pinana ni Cupido. Gayunman kailangan niyang aminin sa sariling gwapo si Kael Escarer. Matalino rin to at kahit sa mura nitong edad, marami na tong napatunayan. Naparunok siya, lalo na nang lumingon to sa kanya. Seryosong lalaki nang makita siya. I'm sorry. Aniya, ngumuso. Sorry sa nasabi ko kanina. Bakit ba ako nanghingi ng tawad dito? Yeah. Nasabihan kasi ako ni Camia. Halatang nabigla ito at pagkatapos ay ngumisi. Pinaliit ni Kael ang distansya nila kaya't siya nataranta na napaatras. Hindi niya alam ang gagawin. Wait, Dan. Bakit ka natataranta? Saan ka nagsusorry? Binaba nitong mukha. Sobrang lapit ito kaya siya napalunok. Hindi pa nakakabawi ang puso niya sa maganda nitong imahe kanina. Sa nasabi ko, may mga nasabi akong di naman dapat. Wala na yun. Huwag mong isipin ikaw ang dahilan, kaya ako uwi sa Maynila. May kailangan akong punta na event mula sa isang kliyente, kaya mabibigyan ko kayo ni Camia ng ilang oras sa trabaho ninyo. About that, pwede ba akong sumabay? Aniyang namumula ang pisngi. May kailangan din akong i-ocular sa Makati. May schedule kami ni Camia sa sunod na araw, kaya lang di siya po pwede. No problem. Ako nang bahala mag-book ng ticket natin, basta ilibre mo ako ng merienda, ha? Kinindatan siya nito bago to lumayo. Oo, this is bad. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang silid habang nagtatambol ang kanyang dibdib. No way. Hindi ako magkakagusto sa control freak na yon. Nagkataon naroon si Lauren sa airport para sa inspection, kaya hiniling ni Kael na sumabay rito pa uwi. Sa dami ng tao ayaw niyang mahirapan sa pag-book ng ticket. Danica is surprisingly bubbly. Akala niya makulay lang basta ang kasuotan nito at may kaartehan to sa katawan. Ngunit maayos ang biyahe nilang dalawa mula sa resort hanggang sa Naiya. Nakasimangot si Danica habang kasabay niyang naglalakad. May problema? Tanong niya sa dalaga.
Wala akong mabook na sasakyan. Summer kasi ngayon kaya maraming bakasyonista mula sa iba't ibang lugar. Makikiusap ako sa ate ko na isabay ka, kaya huwag kang mag-alala. Inangat nito ang tingin sa kanya. Para tong cute na pusa sa totoo lang at napapadalas ang pangiti niya na parang gago dahil dito. Kael! Nawala ang magsisimulang tensyon sa pagitan nila ni Danica at nilingon niya si Lauren. Ate! Nabigla to na makita si Danica. Anak siya ni Mr. Arveso, ang kliyente ko. Nga pala, ayos lang ba na isabay natin siya pa uwi? Sure! Umaliwalas ang mukha ni Lauren. Nakikipagkwentuhan dito ang ate niya habang inaayos niya ang bagahe nila sa van. Pansin niya na latang gusto ni Lauren ang dalaga. Umabot sa puntong inimbitan to ng ate niya para sa kaarawan ng kanilang ina. Sa darating na Sabado, birthday ng mommy namin. Kung wala kang gagawin, ayos lang bang imbitahan ka sa bahay? Napatingin si Danica sa kanya. Tila humihingi ng saklolo. Ate, huwag mo siyang takutin. Binantaan niya ito. What? I like Danica. Nabigla siya sa panibagong mood ng huli. Umaliwalas ang mukha nito. Wow, you like me already? Nasabi sa akin ni Kamya magkaibigan kayo. And I like Kamya's friends too. Napapailing si Kael habang pinakikinggan ang usapan ng dalawang babae. He was surprisingly smiling kahit tila nagkaroon ng sariling mundo ang dalawang babae sa van. Ilang saglit pa huminto ang sasakyan sa apartment ni Danica. Tinulungan niya ito na ibaba ang nag-iisang bagahe nito. Pag-iisipan ko kung makakapunta ako sa birthday party ng mommy ninyo. Sasabihan ko si Kael. Anong dalaga kay Lauren? Sure. Bye! Kilaway niya ang dalaga habang nakatayo doon sa eskinita. Bye! Tumingked to at saka siya nilikan sa pisngi. Matamis ang amoy ng dalaga na inaasahan niya na rito. Na mapagtanto nito ang ginawa, nagmamadali itong pumasok sa loob ng gusali. Lumapad ang pagkakangiti niya sa ginawa nito. Di mapigilan ni Kael na mapangiti dahil sa tingin niya, adorable si Danica. Napailing siya. Do you like her? Tanong ni Lauren nang pumasok siya sa van. I don't know what you're talking about. Duh! I'm talking about Danica. Anak siya ni Mr. Arveso. So what? I like her for you. Kung magkakagusto ka sa kanya, wala akong tutol. Nagkibit siya ng balikat. Minsan naisip niya naman niya yata ang pagka-control freak nito. Pinalo siya ni Lauren sa braso at saka siya inakusahan. You like her. You like Danica. Hindi kang ngiti ng ganyan kung hindi. Noon niya napagtanto na naiwan ang paskil niyang ngiti sa labi dahil naalala niyang pag-iwas si Danica matapos siyang halikan sa pisngi. I don't know. She's cute and can be quite feisty. Ang totoo, magkaaway kami madalas sa resort. Napangiti si Lauren. I like Danica. Bonus point sa akin na malapit niyang kaibigan si Kamya. You know how selective Kamya can be with people? Hindi niya inintindi pa ang babae. Kung saan man makarating ang relasyon niya kay Danica, bahala na. Dumating sila sa bahay nito kaya't inimbitahan na muna siyang mag-dinner ng babae sa loob. Baka gabihin ako. Tinignan niya ang oras. Di dito ka na muna matulog? Kay, I'm exhausted. Napagod sa biyahe at gusto munang magpahinga. May ginagamit siyang guest room sa bahay ng mga to kaya doon sa tumuloy. Ngunit di niya inaasahan na makikitang tila anak ng diwata na nakahiga sa kama ang kapatid ni Liz. Maraming naglalaro sa isipan niya matapos sa ilang taon na hindi sila nito nagkita. Pain, sadness, guilt. Dan, please. Talk to me, please. I did not do anything to that woman. Please trust me. Let's talk. Yun ang mensahe ni Brian. Ang huling nobyo ni Danica matapos mo lamang nadawit to sa problema ni Kamya ilang taon na nakakaraan. Nakipaghiwalay siya sa lalaki. Their one-year relationship has been great until it was not. Siraulong barkada ng mga to. Nakilala niya mga yun minsan sa birthday ng lalaki, ngunit hindi niya akalain na may tinatagong baho ang grupo ng kanyang nobyo. Akala niya simple lang na ayaw nito kay Kamya nung nagplano sila ng dalagang bumuo ng partnership. Hindi niya akalain na may madilim na nakaraan pa lang dalawa sa isa't isa. Nang kumalat sa school na naganap noon kay Kamya, nalaman niya na si Brian ang isa sa mga lalaking nagbigay ng mental abuse sa kaibigan niya. Wala siyang pagdadalawang isip na nakipaghiwalay sa lalaki dahil tila to lalaking nagtatago sa makapal na balat ng demonyo. Ngunit itong mga nakaraan hindi niya nagugustuhan ang mensahe ni Brian. Madalas siya nitong takutin. Hindi lang niya sinasabi sa iba ngunit nagiging dominante na si Brian sa mga pinadadala nitong mensahe sa kanya nitong mga nakaraan. Danica, Brian, please stop texting me. We're finished. Hindi lang naganap kay Kamya ang ginawa mo. Tandaan mo may hinaharap kang kaso ngayon kay Carmela. Brian, I did not do anything to her. Dan, please believe me.
Paano siya maniniwala rito? Ayaw niya na tong kausapin kaya naman nilagay niya sa blocklist ang numero nito na hindi niya alam kung ilang beses na nitong pinalitan makausap lamang siya. Binisita niyang condominium ng kliyente nila ni Camia, saka sinuka ng ilang detalye na kailangan nila para sa interior. Kinunan din niya to ng larawan para madali nilang magagawa ang trabaho. Nang lumabas siya ng gusali na bigla siya sa kamay na pumigal sa kanyang braso. "Brian?" Bulalas niya. "Why are you doing this to me?" Pinagmasdan nito ang kondo na pinanggalingan niya. "Pinuntahan mo ba rito ang bago mong lalaki, ha?" Tanong nito. Nilingon niya ang mga tao na kaswal na naglalakad. "Bitiwan mo ko. You are mine, Danica. Maayos naman tayong dalawa. Bakit kailangan mo makipaghiwalay sa akin dahil lang kay Camia?" Sinipa niya to sa pinakamaselan at gitnang bahagi ng katawan. Hindi pa to nagawa sa kanya ni Brian sa nakalipas. Napamura ito hawak ang nanakit na hinaharap. Kumuha sila ng atensyon at ayaw niya noon kaya naman tumakbo siya palayo rito habang namimilipit ito sa sakit. "Danica!" Sigaw nitong walang pakialam kahit naroon sila sa kalsada. Mabilis ang pagpulso ng kanyang dibdib at ramdam niyang sumasakit ng paa niya sa pagtakbo lalo na't may heels sa suot niya oras na yon. Nakarinig siya ng pagbusina ng sasakyan sa kanyang gilid. Nilingon niya to at natagpuan si Kael na binaba ang bintana ng sasakyan. "Danica! Oh my God!" Tila siya nakakita ng kakampi nang makita ito. Nilingon niyang nilokoan at hindi pa nakikita si Brian. "Are you alright?" Tanong nito sa kanya. "May stalker na humahabol sa akin." Nahihiya niyang sabihin na dati niyang nobyo ang taong tinutukoy niya. Nilingon nito ang pinanggalingan niya. "Hop in. Baka mahuli pa ako ng MMDA." Mabilis niyang binuksan ang kabilang panig ng pinto, saka sumakay doon. Di niya mapigilan ang panginginig ng kanyang laman. "Saan kita ihahatid?" Tanong nito. Nilapit ito ang sarili para i-lock ang seatbelt. Mula sa kanyang paningin naparunok siya dahil sa makinis itong balat at perpektong anyo. Nanoot pa sa kanyang ilong ang amoy nito. Bigla niyang nakalimutan na may stalker siyang ex-boyfriend na nais niyang layuan. Sa apartment ko saan ako nakatira. Imposible makapagtrabaho siya kahit naisip niya, umuwi na lang sa kanyang tirahan at matulog. Ngunit hindi niya akalaing matatagpuan sa ibaba ng gusali si Brian na papasok doon.